Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay inutusan ng manager ng Clear Moon Pavilion si Chelwo na kumilos ito at gawing kaibigan ang ating bida na si Jiang Qirin upang mas mapalapit siya dito, na nagtataka naman na tinanggap nito. Sa lugar naman ng ating bida, sa kusina ng Storm Inn ay agad naman niyang tinulungan sa ginagawang paghahanda ng mga sangkap si Wunchan. At habang nagbabalat ang ating bida ay may napansin naman itong hindi maganda. Kaya naman ay napasabi na lang siya sa kanyang isip na ang bilis ay hindi ang pinaka-importante sa bagay na kanilang ginagawa. Sabi pa nito na maging ang mismong patatas ay mahihiwa niya at hindi lamang ang balat nito sa ganitong sitwasyon, matapos ay nakita nito ang mga natapos ng balatan ng ating bida kaya naman ay napapatanong siya na kung anong luto naman kaya ang maaari niyang magawa sa mga ito dahil sa halos naubos na ang lahat. At kung nandito lamang ang dalawang bata ay mas mainam pa ang kanilang mga ginagawa. Nang bigla naman siyang napatanong na kung bakit kaya ang isang ito ay ganito kabilas, kaya naman ay napapaisip siya na kung ano ba ang trabaho nito dati, ngunit bigla na lang siyang napasabi na dahil sa sayang na ang lahat ng iyon ay magluluto na lang siya ng iba. Nang bigla naman itong natigilan, kaya naman ay agad nitong kinuha ang atensyon ng ating bida, at itinuro ang mga hawak nitong patatas, dahil sa ang lahat ng mga ito ay nagmistulan ng mga nabubulok. Sa nangyari ay ngayon lamang din ito napansin ng ating bida kaya naman ay bigla itong natigilan at nagtataka, kaya naman dahil dito ay agad itong nilapitan ni Wunchan at sinuri ng mabuti. Sabi nito na mukhang ang mga patatas na kanyang nahawakan ay agad na nagsisipagbulukan, kaya naman ay gulat itong napapasabi na mukhang ito ay ang kwento na kung saan ay kumakalat sa kanilang mga kop. Sabi nito na kapag ang kung sino ay humihiwa ng mga sangkap para sa pagluluto ay nakadepende ito sa kung gaanong kabuti ang isang tao, dahil ang mga sangkap ay maaring maging masariwa, o hindi naman kaya ay mabulok kaagad. Sabi pa niya na ang sabi sa kanya ng kanilang head cook noon na ang mga taong nasa ganong klase ng level ay may kukonsider bilang nakamit na ang pinakamataas na antas sa paghiwa. Sa nangyari ay nagtataka naman dito si Jiang Qirin sa kanyang nais na sabihin sa kanya. Sa isip niya ay naalala niya na ang kanilang ikalawa sa Crimson Dragon Cavalry Squad na si Bu Wunhua na nanggaling sa isang kilalang pamilya sa Murem, ay sinabi din ang ganitong bagay noon. Sabi nito sa ating bida na ang killing intent nito ay masiyadong napakataas. Sabi pa nito na hindi lamang ito para sa kanilang mga kaaway ngunit maging para sa kanilang mga kakampi niya ay nahihirapan din sila na tumingin sa kanyang muka. Dagdag niya na mayroong kasabihan sa kanilang sect na ang kanyang espada ay nagmumula sa kanyang puso, kahit na ang isa ay maaring humawak ng parehas na espada, ay ang isa na humahawak ng death sword ay maaring makapaslang ng iba, at ang isa na may hawak ng life sword ay maaring may salba ang buhay ng iba. Kaya naman ay kung siya ay tatanungin patungkol sa analogiyang ito ay sa tingin niya ay siya ay kung sino na nagawa ng makuha ang rurok ng death sword, kaya naman kahit na kaunting pagdampi lamang ng talim ng kanyang espada ay ang kung sino na may buhay ay siguradong dahan-dahan na mawawalan ng buhay. Sabi naman dito ng ating bida na mukhang labis lamang niyang napapansin ito sa hindi magandang pananaw, kaya naman dahil dito ay napasabi na lang dito si Bu Wunhua na sa tingin niya na hindi pa nito talagang kilala ang kanyang sarili. Ngunit binalaan naman siya nito, na kung gaano kalakas ang kanyang death sword sa kanyang panglabas, ay ganun din kalakas nito kakainin ang kanyang pangloob, kaya naman ay ito ang dahilan kung bakit kailangan niyang alisin ang death energy na dumadaloy sa kanya, at lagyan nito ang kanyang sarili ng life energy. Sa lugar ng digmaan ay kapag mas malakas ang iyong enerhiya, ay mas mabuti ito, lagi niya itong sinasabi sa kanyang sarili dahil sa nasa lugar siya ng digmaan sa mahabang panahon, kaya naman sa katagalan ay nakasanayan na niya ito. Matapos ay napasabi na lang siya na ito siguro ang rason na kung bakit sinabihan siya ng kanyang ikalawang kapatid sa Dragon Cavalry na punuin nito ng life energy ang kanyang sarili. Kaya naman ay agad nitong tinawag si Wunchan, matapos ay sinabi nito na ikonsidera na lang niya na ang mga sangkap na kanyang daladala ay itatapon na, kaya naman ay kailangan niya na maghiwa na lang muli, sa nangyari ay bigla naman nagtaka dito ang binata. Matapos naman na makalabas ng ating bida bit-bit ang ibang mga sangkap, ay agad naman itong naupo katabi nito. Sabi niya na ang sabi sa kanya ng kanilang ikalawa sa cavalry squad na nagmula sa Wudang sect at kinukonsidera niya iyon bilang isang mahirap na kalaban para sa kanya,
dahil sa ang lahat ng mga bagay na naituro nito sa kanya ay talagang mapapakinabangan. Sabi nito sa kanya na upang magawa nitong makaalis sa death energy ay kailangan niyang pakiramdaman ito at ipunan, matapos nito ay kailangan niyang mag-compartmentalize hanggang sa hindi na niya magawa pa na maramdaman ito, at matapos na magawa niya ang bagay na iyon, ay sa huli ay mawawalan na din ang dark energy nito. Sabi ni Jiang Qiri na dahil sa ito ay ang bagay na kanyang ginamit sa buo nitong buhay, ay alam nito kung ano ang death energy at kung sa papaano ito gagamitin, ngunit ngayon ay ang nais niyang gawin ay ang subukan na alisin ito sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Habang ginagawa niya ito ay naalala naman niya ang sinabi nito sa kanya na kailangan nitong bigyan ng pansin ang pagkuha nito sa kanyang death energy at matapos nito, ay huhugasan niya iyon na kung sa papaano siyang maghugas ng dumi. Sabi pa niya na kadalasan ay ang mga martial artist ay nagsasanay sa ilalim ng isang talon, ngunit ayos lamang din ang magsanay sa hangin, dahil sa ang kailangan ay may kamalayan nito sa kung ano ang death energy. Sabi nito na upang para sa kanya ay malaman niya kung saan ito ay kailangan muna niyang ipunan itong lahat, kaya naman ay agad itong kumuha ng isang karot upang gamitin. Matapos naman na makuha ay inisip ng ating bida na ito ay isang mandirigma na nais siyang patumbahin. Matapos ay sinabi nito na ngayon ay kailangan niyang sugpuin ito kung saan mahina ang kanyang depensa na parang isang insekto at paslangin ng walang awa. Matapos ay agad naman siyang kumuha ng isang kutsilyo at agad na tinutok sa karot, at sinabihan na ito na ngayon ang kanyang kamatayan, kaya naman nang matapos na bigyan ito ng pag-atake ng ating bida, ay may kung ano naman na nangyari sa gulay dahil sa unti-unti itong nabubulok. Nang bigla naman na napahinto si Jiang Qirin dahil sa naramdaman na niya ito, sabi nito na sa kanyang lower abdomen, ay may mararamdaman itong kakaiba na parang isang maliit na bola, at ito ay kung ang tawagin ay ang kanilang core essence, ang pinagmulan ng kanyang walang hanggang death energy. Nang bigla naman niyang itinapon ang kutsilyo na kanyang hawak-hawak, napasabi siya na ito pala ang kung anong tinutukoy sa kanya ng kanilang ikalawa sa cavalry squad. Kaya naman ay napasabi na lang siya na hindi na niya gagamitin pang muli ito, ngunit kailangan niyang burahin ang lahat ng iyon hanggat maaari, dahil sa kailangan niyang alisin ang death energy na nasa loob ng kanyang death essence at palitan ito ng life energy. Kaya naman sabi nito na kung ganun ay magpapatuloy siya sa pagsasanay na gawin ito ng may malay habang ginagamit ang kanyang death essence. Kaya naman sabi nito na ang kanyang isusunod ay ang cabbage na ito, ngunit nang mag-uumpisa na siya ay bigla naman itong napahinto at may naramdamang kakaiba sa paligid. Sabi naman ng isang assassin na sa lugar ng isang walang kwentang ina ito ay mayroong isang baliw na innkeeper. Sabi pa niya na nagtungo siya sa lugar na ito dahil sa ang Jianghiam sect ay sinabihan siya na magtungo dito. Ngunit napapatanong siya na kung gaano pa kaya katagal na magmamasid sa walang kwentang lugar na gaya nito. Dahil sa siya ay isa sa top 10 assassin sa Hangzhou kaya naman ay napapaisip siya na kung pagsasayang ba ng kanyang abilidad ang ginagawa niya ngayon. Nang bigla naman siyang natigilan dahil sa may kung sino ang nagsalita at tinatanong ang assassin na kung ang tinutukoy ba nito na walang kwenta ay siya at ang kanyang ngunit habang nakatingin siya sa ating bida ay bigla itong napatanong na kung kailan pa nagawa nito na magtungo sa kanyang likudan. Matapos ay agad naman na nagtungo sa kanya si Jiang Qirin, at nagtanong na kung saan ito nagmula, matapos ay inutusan niya ito na sabihin sa ating bida na kung sino ang nasa likod ng ginagawa niyang pagmamasid sa kanya. Nang bigla naman na sinabihan ito ni Jiang Qirin na kung sakaling isisiwalat nito ang taong kanyang pinaglilingkuran ay mapapaslang siya, sa galit naman ng assassin, ay agad itong kumilos at inatake ang ating bida. Mabilis naman na napansin ito ni Jiang Qirin, kaya naman ay agad din siyang nakaiwas at tumama sa lapag ang mga patalim na hinagis sa kanya ng assassin. Sa nangyari ay nagtataka naman ito, nang bigla naman siyang natigilan at napasabi na ang innkeeper na iyon ay isang martial master. Nang bigla naman na nagsalita ang ating bida sa kanyang likudan at sinabi na kahit pa mapapaslang ito ay kailangan niyang sabihin sa kanya na kung sino ang nasa likod ng ginagawa niya bago siya paalisin ng ating bida. Ngunit bigla ulit niyang inatake ito na madali lamang na naiwasan ni Jiang Qirin, kaya naman ay sa isip nito ay napasabi na lang siya na kung ganun ay tikman nito ang kanyang sekretong atake at ito ay ang hair needle, matapos ay agad niyang binugahan ng mga matatalim at nakakalasong mga karayom ang ating bida. Ngunit agad naman siyang dinakot nito bago pa niya magawang mapinsala si Jiang Qirin,
at binigyan ng malakas na palm attack sa kanyang muka. Matapos na mabigyan ni Jiang Qirin ang assassin ay agad naman niya itong hinatak sa kanyang damit, at mabilis na kinalampag sa isang malapit na pader. Matapos ay sinabihan niya ito na babalaan siya nito, dahil muka naman na ang kagaya nito ay nagmuka sa labanan sa kapangyarihan sa pagitan ng mga malalaking puwersa sa lugar na ito at hindi niya nais na makisali pa sa kanila, dahil sa hindi na nito pa nais na makakita ng kahit na kaninong dugo sa buong buhay niya dahil sa nais na niya ang magkaroon ng isang normal na buhay. Ngunit sabi nito, na kung ipagpapatuloy pa din nila na guluhin siya at ang kanyang ay wala na siyang iba pa na mapagpipilian pa kung hindi ang lumaban. Kaya naman matapos nito ay sinabi ng ating bida na bumalik na ito at sabihin sa kung sino ang taong nasa likod ng kanyang ginagawa na huwag na nila pang gagambolin pa kahit kailan ang storm in. Sa nangyari ay tinanong naman siya ng assassin patungkol sa kanyang pagkakakilanlan, na sinagot naman ng ating bida habang siya ay papaalis na siya ay ang innkeeper ng storm in. Nang magawa naman na makaalis ng ating bida ay galit naman siyang napapasabi na nagawa lamang siyang maipabagsak ng isang iyon, siya na isa sa top 10 assassin ng ganun lamang kadali ng isang hamak lamang na innkeeper. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Makalipas naman ng ilang sandali sa storm in ay nakabalik na sila Weian kasama ng dalawang bata mula sa kanilang pamimili sa pamilihan. Sabi nito na namili na siya ng mga komportableng mga kumot para sa gagamitin ng kanilang mga customer, at bukod pa sa pagkakaroon sa loob ng mga ito ng mga duck feather sa malambot na tela nito ay mayroon din itong mga bulaklak na pattern upang magmuka itong maganda at ang mga ito ay nagkakahalaga lamang ng 1.5 silver nyang. Sabi pa niya na ang mga natirang mga pera ay nagamit sa pagbili pa ng 5 pang mga duck feather blanket at chicken feather blanket na kanilang mga gagamiting personal. Sa nangyari ay gulat naman dito si Wunchan kaya naman ay napapatanong siya na kung ganun ay magkano naman ang lahat-lahat ng iyon dahil sa kung nagkakahalaga ng ganun ang isang piraso ng kumot. Masaya naman na sinabi ng babae na hindi naman ito ganun kamahal, dahil sa ang mga lugar na kagaya ng Crimson Flower Inn o ng Jade Sea Pavilion, ay gumagamit ang mga ito ng silk na 10 beses na mas mahal kumpara sa mga ito. Ngunit sabi naman dito ni Wunchan na kahit pa ganun ay isang palubog na inn ang kanilang papatakbuhin, nang bigla naman siyang pinahintong ng babae at sinabi na iyon ang dahilan kung bakit nila kailangan na gawin ito, dahil sa kahit pa sa tingin ng lahat na palubog na ang inn na ito, ay kailangan nilang bigyan ng rason ang kanilang mga customer na piliin ang kanilang inn. Ito ay kagaya na lamang sa abot kayang masasarap na mga pagkain at dagdag pa doon ay ang mga feather blanket para sa kanilang matutulugan, kaya naman ay tinanong nito si Wunchan na kung hindi ba nito naisip na sa ganitong paraan talaga sila makakakuha ng kanilang mga customer. Sabi naman dito ng binata na sa tingin niya ay maari dahil sa nais nitong kumain ng masasarap na pagkain at magkaroon ng maayos na tulog pag siya ay magtutungo sa isang inn, kaya naman kung ang mga presyo ay abot kaya para sa mga pagkain at sa matutuluyan kahit pamukha na itong sira-sira ay dadayuhin pa din ang kanilang inn. Sa nangyari ay agad naman na naintindihan ang lahat ng ito ng binata kaya naman ay sinabi niya na kung sakaling dadating ang iba pang mga kumot bukas ay tutulong siya sa pag-aayos ng mga ito. Kaya naman dahil dito ay masaya naman na nagpasalamat ito sa kanya. Sa kabilang banda naman sa Crimson Flower Inn, ay inutusan ng manager nito ang isang assassin na kuhanin ito at dalhin sa kanya ang babaeng si Jin Weian sa Storm Inn. Sabi naman dito ng isa na base sa kanyang narinig ang babaeng iyon ay ang dapat na ang future flower ng Hangzhou. Kaya naman ay tinanong niya ang manager na kung talaga ba na napakaganda ng isang iyon para sa ganong klaseng papuri. Sa isip naman ng manager na hindi nito naisip na ang isang ito ay ang pinuno ng Jade Dragon Sect na nagpoprotekta sa kanilang Crimson Flower Inn at sa pavilion. Matapos ay sinabihan naman ito ng manager na huwag niyang sasaktan ang babaeng iyon, na masaya naman na sinang-ayunan nito at sinabi na hindi nito magagawa ang bagay na iyon para sa ganong kagandang klase ng produkto. Sa sinabing ito naman ng isa ay sinabihan naman siya ng manager na kung alam ba nito na kung ilang beses na niyang hindi sinusunod ang kanyang mga pangako sa tuwing may inuutos ito sa kanya, na masaya naman na sinagot nito na base sa kanyang pagkakatanda ay eksaktong 5 beses ito.
Kaya naman dahil dito ay sinabi ng manager sa kanya na ngayon ay sinasabi niya dito na dapat ay huwag niyang sasaktan iyon dahil sa ang babae na iyon ay isang mahalagang regalo para sa kanilang kilalang panauhin. Sa nangyari ay bigla naman siyang natigilan, at sa isip nito ay napasabi siya na sa tingin niya na kapag nakagawa na naman siya ng kapalpakan ay sigurado siya na mapapatalsik na siya dito, kaya naman ay seryoso na nitong tinanong na kung saan naruroon ang babaeng nais niyang ipakuha sa kanya. Sa likod naman ng bakuran ng Storm Inn ay nagtungo ang dalawa upang tignan kung anong ginagawa ng ating bida doon, ngunit nang makita naman ni Wei-an ang tumpok ng mga nabubulok na mga gulay, ay agad naman itong nag-alala. Ngunit bigla naman siyang pinigilan ni Woon-chan, at sinenyasan na huwag itong gagawa ng kahit na anong ingay, kaya naman dahil dito ay pinagmasdan na lang niya ang kung ano ang ginagawa ni Jiang Qirin, matapos naman na kumuha ng mga carrot ang ating bida, ay agad naman niya itong hiniwa-hiwa sa gitna. Sa nakitang ito naman ni Woon-chan at ng babae ay nag-aabang lamang sila sa magiging resulta ng kanyang ginagawa. Kaya naman nang matapos ang ating bida at nagawang hindi mabulok ang carrot na kanyang nahiwa, ay napangiti naman ito dahil sa naging matagumpay siya sa paglalagay ng life energy sa kanyang katawan. Na maging si Woon-chan ay hindi din napigilan ang labis na tuwa dahil sa matagumpay na nakuha na ng ating bida ang life sword, at sa ginawa niyang iyon ay inakala niya na mabubulok muli ang gulay ngunit nagkamali siya kaya naman ay labis niyang ipinagmamalaki ang nagawa ng kanilang Storm Inn owner. Sa nangyari ay agad naman na nagsalita si Wei-an na kung maaari ba nilang ipaliwanag sa kanya na kung anong nangyayari dito. Matapos nito ay agad naman silang nagtungo sa kusina at nag-umpisa na sa ginagawa nilang pag-aayos sa mga sangkap para sa pagluluto. Matapos naman na maghiwa ng isang patatas ang ating bida ay agad niya itong ipinakita kay Woon-chan upang husgahan. Sa nangyari ay namamangha naman ito at napapasabi sa kanyang isip na ang patatas na ito ay sa sobrang kintab ay kumikinang-kinang ito, kaya naman ay napasabi siya na ito ay ang pinapangarap ng lahat ng mga cook sa mundo, ang ultimate level ng paghihiwa. Sa nangyari ay napasabi naman dito si Wei-an na sa madaling salita pala ay kapag ginamit ng kung sino ang life sword sa paghihiwa ay ang mga gulay ay nagiging mas sariwa pa. Natuwang-tuwa naman na sinang-ayunan ni Woon-chan, sabi pa nito na kapag hiniwa ng ating bida ang mga gulay habang siya ay nagluluto, ay makakaya nilang magawa ang pinakamasarap na pagkain sa buong mundo. Sa sinabing ito naman ng binata ay hindi naman ito sinang-ayunan ni Wei-an dahil sa hindi naman siya isang katulong sa pagluluto, dahil siya ang kanilang innkeeper. Dahil dito ay malungkot naman na sumang-ayon si Woon-chan at sinabi na hindi nila maaring patulungin sa pagluluto ang kanilang innkeeper. Sa nangyari ay sinabi naman sa kanya ni Wei-an na ito ang dahilan kung bakit kailangan nilang maituro ang paggamit ng life sword sa kanya. Sa nangyari ay parehas naman na nagtaka dito si Woon-chan at ang ating bida na kung talaga ba na maituturo ito sa kanya. Sabi ng babae na pag-isipan nilang mabuti ito, dahil kapag si Woon-chan ay natutunan kung papaanong gawin ang life sword at gamitin sa pagluluto, ay hindi ba na mas sisirap pa ang kanilang may hahandang mga pagkain sa kanilang mga customer. Bukod pa doon ay si Woon-chan ay maaring maging isang malaking tulong sa paglago ng kanilang inn. Sa isip naman ng binata na ang paghihiwa sa mga gulay ay magiging mas sariwa pa ang mga ito. Bukod pa doon ay kapag naghiwa siya ng mga karne ay maging ang mga iyon ay magiging sariwan na parabang ang mga ito ay galing sa bagong katay, at ito ay ang ultimate level. Kaya naman sabi nito na kung magagawa niyang magawa din ang kagaya nun, ay maari na siyang makasali at manalo sa Golden Line Cook Competition Recruitment. Kaya naman dahil dito ay agad niyang tinawag ang ating bida at sinabi na alam niya na utang nito ang kanyang buhay sa kanya. Bukod pa doon ay habang buhay siyang may pagkakautang dahil sa hinayaan niya ito bilang ang kanyang tagapagluto, matapos ay agad itong lumuhad at sinabi na nais niyang humiling dito ng isa pang nakakahiyang bagay. Kaya naman matapos nitong sumubsob sa lupa ay tinanong niya si Jiang Qirin na kung maaari ba siya nitong turuan ng life sword. Sa nangyari ay gulat naman ang naging reaksyon dito ni Wei-an dahil sa biglaan nitong pagluhod sa harapan ng kanilang innkeeper. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.